Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Naggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu?" At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya naman, kung mapapansin ninyo, nagbago na ang kulay ng ating liturhiya. Kulay berde na. Wala na ang mga pamaskong palamuti. Wala na ang mga ilaw. Wala na ang mga parol. Wala na ang Belen. Panahon na ng karaniwan o ordinary time. Kung saan ito yung panahon na mas makikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang pampublikong ministeryo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na sinimulan ni Jesus magturo sa mga tao sa sinagoga, isang araw ng pamamahinga. Namangha ang lahat dahil nagturo si Jesus na parang isang may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga eskriba. Alam nyo ba, ang mga eskriba ay mga tagapaghanda ng mga kasulatan o tagasulat, scribes, tagasulat ng kasulatan. Sila yung mga ekspertong nagsusulat o naglilipat ng mga kasulatan sa scrolls. Kasi may kasulatan yan, di ba? May scroll. Hindi ko kasi alam kung Tagalog na scroll, di ba? Yung naka-roll yung papel, di ba? Yun yung binabasa. Naintindihan? Yun. Yung scroll, ganon, no? Sila yung, kung ano nakasulat sa libro, ililipat nila. Isusulat nila. Eksperto sila doon. Kaya naman, sa kakagawa nila noon, nakakabisa nila. Hindi ba? Na-memorize nila yung kanilang sinusulat. Kagaya nga, di ba?
Araw-araw tayo nagdadasal ng panalangin bago ang misa. Tama? O, di ba? Sa araw-araw mong pag binabasa yan, kahit wala kang effort, ano mangyayari? Hello? Ano mangyayari pag araw-araw mo binabasa ang isang bagay? Ayun, makakabisa mo na. Kahit nakapikit ka na, alam mo na yan. Diba? Pero nabubulol pa rin tayo. No? Kasi hindi natin inaayos. No? Pero ganyan yung mga eskriba. Sulat. Araw-araw. Sulat. No? So, yan ang eskriba. At nagtuturo din sila ng aral sa kasulatan. Nililipat nila yung nasa kasulatan sa scroll. At ito marahil yung pinagkaiba ng mga eskriba kay Jesus. Dahil eksperto sila sa pagsusulat at paglilipat ng kasulatan, ang paraan ng kanilang pagtuturo ay parang nililipat lang din. Pinapasa lang din sa tao. Kumbaga, word for word ang turo. By the book, ika nga, kung ano nakasulat, siyang tinuturo. Hindi ba ganun? Pag nakabisa mong isang bagay, para ka lang nagsasalita ng kung ano. Di ba? Kabisado mo pero parang di maramdaman. Bakit? Kasi kinabisa lang. Tama ba? Kinabisa, hindi naiintindihan. Tama? O, di ba? Kaya nga pag nagdadasal tayo, para na lang mga tumutula eh. Di ba? Kasi kinabisa. Kaya pag sinalita, parang hindi mo maramdaman. Pero si Jesus, iba. Ang kapangyarihan ng kanyang pagtuturo ay hindi lang naririnig sa salita o sa kanyang sinasabi, kundi nakikita sa kanyang gawa at isinasabuhay. Yun ang pinagkaiba. Sadya naman kapag nasa eskwelahan tayo, di ba? Ang mga teorya, natututunan natin, di ba? Tinuturo ng mga teacher. Pero hindi nangangahulugan tayo ay natuto. Dahil ang tunay na sukatan ng aral ay kapag ito ay naisa sa buhay. Merong iba ang galing sa exam. Perfect. Walang mali kasi kinabisa. Pero pag pinagawa na, hindi maisabuhay. Kaya nga 'di ba sa eskwelahan meron tayong tinatawag na practicum. Alam niyo ba 'yon? Ha? Yung OJT, tama? On the job training, 'di ba? Kaya ganoon eh. Bakit? Kasi tinitignan kung yung bang napag-aralan mo, yung bang nabasa mo sa libro o sa classroom, magagamit mo sa totoong buhay. Hindi ibig sabihin nakapasa ka ng nursing. Siyempre, kinabisa mo yan eh. 'Di ba? Kaya mo maging nurse. Magaling kang nurse. O maaring marami kang alam, pero titingnan, kaya mo ba mag-alaga? Perfect mo nga. Number 1 ka nga sa board exam, pero wala kang puso mag-alaga. 'Di ba? Yung magtayo ng isang may sakit, kung itayo mo, nasaktan na, napilay na. Kasi ang alam mo lang, by the book. At ito yung nais ipakita ng ating ebanghelyo. Ang aral ay magkakaroon ng kapangyarihan kapag ito ay nakikitang isinasabuhay. Hindi pwedeng simba lang ng simba. Hindi pwedeng serve lang ng serve, tapos tulala, walang natutunan. Dapat, pag-uwi, may baong aral. Napakinggan ang homily. Pagninilayan, titignan, ano pa kayang pwedeng baguhin? Ano kayang pwede kong isabuhay? Hindi lang pwedeng basta-basta lang magsaway ng anak. Huwag maninigarilyo, huwag magbibisyo, huwag magsusugal. Kung ikaw mismo naninigarilyo, ikaw mismo nagsusugal, ay, wala kang kapangyarihan. Di ba ganon? Paano ka magsasaway sa isang bata na ikaw naman, hindi mo sinasabuhay? Di ba? Paano ka hihingi ng turo sa isang taong hindi mo makita sa buhay? Kung ikaw ba ay magsisimulang magnegosyo, kanino ka magpapaturo?
Siyempre, doon sa may negosyo, doon sa may karanasan. Hindi ka naman magpapaturo sa isang tambay, di ba? Ganon din sa pagiging ina. Kung ikaw ay bagong ina, kapapanganak mo lang, sino ang iyong hihinga ng tulong? O, di ba? Yung nakaranas na maging ina. Yung isang alam mong mabuting ina. Ganon yun eh. Hindi ba? At ito yung paanyaya sa atin. Magkakaroon lang ng kapangyarihan ang lahat sa atin kung nakikita ang ating sinasalita sa ating buhay. Gaya ni Jesus, ang kapangyarihan ng kanyang aral ay hindi lang nakikita, hindi lang naririnig, kundi nararamdaman ng mga tao na kanyang isinasabuhay. Kaya matuto at mag-aral kay Jesus. Amen? Amen.